Sandali lamang Het at eto may flash report tayo. 8 bus company hala isinumbong ng PITX sa LTFRB. Abay bakit? Abay nagtaas ng pamasahe kahit hindi aprobado ng LTFRB. Di ba ganun din yung report ni Val Gonzales kanina yung Victory Liner? Edniel Parosa, please come in. The songer, the crooner. Ayan, Edniel. Lakay, 8 kumpanya ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nagtaas ng pamasahe. Kahit binaril ito ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga commuter. Kinupirma ni PITX Corporate Affairs Officer Colin Calvasa na pawa mga biyaheng Bicol ang nanamantala umanong na monitor na nanagaan ng pamasahe sa kasagsagan ng oil crisis. Pinangalanan pa ni Calvasa itong mga Bicol routes na nagtaas ng pasahe. Itong Bicol Isarog, RU Diaz, St. Marta, RMB, DLTV bus line, itong Bicol Magayon, maging yung Super Lines at JBH. May mga nakausap tayo, Lakay, na mga pasahero. Ang kinakwento nila kahapon dahil sa dagsa ng mga pasahero bago pa man itong long weekend, yung pamasahe papuntang Sorsogon halimbawa na 1,350 ang singil sa kanila kahapon ay 1,700 na. One-way ticket pa lamang ito. Dahil dito ay inireport na ito ng PITX sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na sila namang nag-took cognizance daw ngayong umaga. Pakinggan natin si Ms. Colin Calvasa. Actually, na-monitor natin na may mga bus companies na nagtaas ng pasahe nila despite saying na bawal muna yung fare increase. However, dahil sa mga na-monitor natin na yan, nireport na natin yan sa LTFRB and DOT. Yun nga paalala natin sa mga pasahero, lalo na kung usual po tayong bumabiyahe, lalo na going to Bicol, pakireport po dito sa info desk natin. O di kaya naman, meron tayong mga PNP desk dito para po sa mga tataas pa. At tinig ni Ma'am Colin Calvasa ng PITX, mas marami na dumadagsa dito Lakay sa terminal, entrada pa lamang ng Semana Santa kumpara sa biyahe nung nakaraang taon. Hanggang o kahapon, linggo ng palaspas, 178,000 mahigit na pasahero ang naitala. Habang kumpara sa 165,000 mahigit lamang sa kaparehong period ng 2025. Paliwanag ng pamunuan itong Landport Terminal, maraming ayaw nang gumamit ng sariling sasakyan kaya nagko-commute na lamang sakay ng mga bus. Pero isa pa sa mga salik na binabanggit ni Ginoong Jason Salvador, kanilang corporate affairs head, ay dahilan ng mas paradaring pasahero dito sa Landport Terminal. Ako sa Edniel Edniel. Yes, Takay. Magkanong increase nung pamasahe papuntang Bicol? Ayan, pati DLTV tsaka Super Lines nagtaas din. Malalaking kumpanya ang mga ito Ay mga malalaki nga ito at ang binabanggit nga ng PITX, maliban dito sa mga rutang pa Bicol, ay wala pa silang namomonitor o natatanggap na reklamo so far doon naman sa ibang linya. Ito kasing mga biyahe Lakay pa Bicol, sila yung 80% ng fully book dito sa PITX. Yung kanilang mga biyahe na halos nabili na ng mga pasahero. Alam mo Lakay, hanggang Sabado de Gloria. Hanggang Sabado de Gloria ay fully book na yung 80% ng kanilang mga biyahe. Ganyan karami yung mga kababayan ni Sister El at Wina Pearl na babiyahe o wabiyahe kapag ganitong Semana Santa. In fact, kabilang doon Lakay sa reklamo na natanggap ng PITX, talagang nakagagalit sapagkat yung isang reklamo ay o report, maagang bumili ng ticket, so normal yung fare na kanyang nabili. Pagdating dito sa terminal, nagulat siya may mga hidden charges na sinisingil pa sa kanila. Allah. Kaya umaksyon na yung pamunuan ng Landport Terminal at kanilang binabanggit. Siyempre, ayaw rin nilang mapulaan sila. Pero wala silang magagawa Lakay dito sa increase kahit dito sa kanilang terminal nag-i-stay itong mga bus companies. Talagang dapat LTFRB yung pumarusa sa mga ito. Siyempre kung akong pasahero kukesyonan pa yan no choice ka na, bibiyahe ka o magdadagdag ka ng pamasahe. Tama ka Lakay, talagang gano'n nga ang sistema dahil kahit gaano kahaba yung pila, kahit gaano kataas ang pasahe, siyempre ito yung panahon ng reunion, bakasyon or pagtitika para sa marami. Magkano ulit Edniel yung ipinatong, yung dagdag? Iba-iba Lakay iba-iba sila ng diskarte. Yung nakausap natin halimbawa dito sa may biyaheng Pasorsogon. Magkano? Magkano dati? 1,350. 1,350. 1,350.
Yes, Lakay. Actually, bago yung oil crisis, nasa 1112 lang itong ordinary. Ba? Naging 1350 na, tapos kahapon, nung grabe raw yung dagsa ng mga pasero, 17 daw ang sinisigil Ala. na kahit ng kumpanya. Ang laki naman. Pero, Oo. siyempre, malamang kapag tinanong natin itong mga ticketing seller o ticket seller, hindi nila aminin. Nag-try tayo kaninang magtanong sa kanila at kanilang binabanggit kung nagtaas na, kumusta yung kanilang pera, yung tickets, ang sinasabi lang nila, taripa. Malalaman niya naman Edniel sa resibo 'di ba? Pagka nagbayad ka, 'di ba? May resibo 'yan. Malalaman mo doon kung magkano. Oo. Ito na nga, Lakay. Binabanggit ni Miss Colleen, kagaya nung kanyang sinabi natin kanina, may iba, may resibo na dahil nga naka-purchase na beforehand. Kaya pagdating dito, may mga extra pang sinisingil. Yun ang masaklap. Wala na resibo 'yon. Hindi magre-reflect kayo sa resibo. Kaya ngayon ay inareklamo na ng PITX dito sa LTFRB. Okay, isa na lang Edniel. Sa Biyernes Santo ba may biyahe ba ang mga bus sa PITX? Meron pala kay. Meron pa rin. Meron pa mga biyahe. In fact, kung dami ng bus ang tatanungin, bagamat kumonti nga dahil doon sa, syempre, crisis din yung mga kumpanya, may mga inaprubahan na LTFRB papunta rito sa PITX. At in fact, sabi ko nga kanina, yung Bicol alone, meron silang fully booked na rin yung ibang sakay nila o yung ibang biyahe nila. Even hanggang Sabado de Gloria. Kasi Biyernes Santo, Black Saturday, meron pa rin Lakay dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Edniel. Wala rito sa PITX, ako sa Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.